Short story lang, ito rin yung i-share ko mamaya sa mga bata doon sa PD Award about this man, yung tatay na inilapit kay Jesus yung anak at mamamatay yung anak niya, 12 taong gulang na babae, and then sabi niya kay Jesus, ipagdasal mo lang, I'm sure gagaling yung anak ko. Pero malayo yung biyahe, along the way, may mga delay kay Jesus, dumating yung mensahero galing sa bahay ng lalaki, sabi kay Jairus, namatay na yung anak mo, huwag mo nang gambalain si Jesus. Alam niyo yun? Nagdasal na ba kayo na parang wala ring sagot o ang tagal ng sagot o huli na yung sagot? Nagdadasal sila na si Jesus umabot doon sa anak niya pero namatay na yung bata before pa dumating si Jesus. So, kung ikaw yung nasa posisyon Jairus, yung tatay, si Jesus ang nilapitan mo, siya ang solusyon sa anak mong may sakit pero patay na. At pag sinabing dead, it's final. May finality po pag death, nag-flatline na. Pero ito yung sagot ni Jesus, Marcos 5:36. Pero hindi pinansin ni Jesus ang sinabi nila. Sa halip sinabi niya kay Jairus, huwag kang matakot, manampalataya ka lang. Do not be afraid, just believe. Yung iba po nakikinig ngayon, maaaring yan na mensahe sa inyo ng Diyos. Punong-puno ka ng takot, punong-puno ka ng pagdadalamhati, marami kang fears and anxiety, na-paralyze ka na ng fear, hindi ka na makamove on because sa takot, paano pag ganito, paano pag namatay, paano pag nalugi negosyo. Ang dami nating fears na maaaring mangyari. Kaya po, ang sinasabi ni Jesus, huwag kang pangunahan ng takot, manampalataya ka lang. At yan din ang mensahe sa inyo ng Diyos ngayon, kung kayo'y mananampalataya sa kanyang pagmamahal, sa kanyang kakayanan, na ako'y naniniwala na maiiba ang ating pananaw at perspektibo sa buhay. Kaya po, anuman yung patay sa inyo ngayon, maaring patay na pag-asa, patay na maaring physical, o maaring patay na negosyo, patay na relasyon sa asawa, patay na relasyon sa anak, at wala ng buhay. Naniniwala ako, sinasabi sa ni Jesus, huwag kang matakot, manampalataya ka lang. At yan po ipagdadasal natin ngayon, na mag-rise up yung faith sa atin, na mangibabaw yung pananampalataya, imbis na takot. Ulitin ko po, Marcos 5:36, pero hindi pinansin ni Jesus ang sinabi nila. Sa halip sinabi niya kay Jairus, huwag kang matakot, manampalataya ka lang. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Napakahirap po pagka meron kami kaharap ng mga problema, mga sitwasyon na wala ng pag-asa, mga patay na negosyo, patay na relasyon. Lord, kami ngayon ay umaasa sa iyo. Tutulungan mo kami makabangon muli at manampalataya sa iyong kakayanan at pagmamahal. Lord, anumang boses ang nagdidikta sa amin, wala nang pag-asa yan, hindi ka na makakaahon, wala kang kwenta. Lord, patungan niyo po ng pagmamahal at pag-asa na galing sa iyo. Sa pagbabasa namin ng Biblia, pakikinig ng mga salita mo, papalakasin mo ang aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.